Muli po tayo nagbabalik sa ating programang #Blessings. Kanina po pinag-uusapan po natin yung ating mga life-changing encounter with the Lord. Kaya magandang tanungin natin sa ating mga special guest kung ano yung life-changing encounter nila sa Panginoon sa kanilang buhay. Sige, sino magsisimula? Sino mauuna? Ikaw naman siguro. Ano po? Oo, sige. Siguro po yung life-changing experience para sa akin. Nung nakilala ko si Lord, is parang mas lalo ako natutong maging mapagmahal. Parang dati wala akong pakialam sa ibang tao. Parang ako lang, sarili ko lang. Pero nung nakilala ko si Lord, parang I can contain it na dapat yung pagmamahal na binigay niya sa akin, mai-share ko sa iba. Parang gusto ko maramdaman din nila yung joy, yung peace, at saka yung fire na pag nasa'yo si Lord, parang wala kang dapat ikatakot. Kailangan mo lang siyang tanggapin. Tapos kailangan i-share mo rin siya sa iba. Good, ang Magaganda. ganda. Sabi niya na yung maganda. Ako po, ang sa akin po ay yung, dati po kasi mainitin yung ulo ko. Ngayon po, mas nilaliman ko po yung pag-intindi ko dun sa mga tao na nakasalamuha ko. Lalo na ngayon po sa trabaho ko, tsaka sa simbahan. Kasi iisa lang po, nandun po si Lord, center ko po siya. Kaya po, andun po yung kababaang loob ko ngayon. Oh, ang ganda, no? Ako iisipin at pag sinabi nagkaroon tayo ng encounter with the Lord, no? Sabi nga ni Bel, no, ang ganda nung perspective. Noon, sarili lang iniisip. Pero ngayon, iba na. Sabi naman ni Mylene, ang ganda ng sabi niya, no? Noon, maiinitin ang ulo. Ngayon, mapag-unawa, mapagpasensya. Napakalaga kasi, pag si Lord talaga na-encounter mo, ang movement ng change, positive. Di ba? Parang you cannot go wrong eh. You move from good to better, if not the best. Ganyan Totoo ang yan. movement natin. No? You become more Christ-like. Oo, yan ay. Oo. Mapagmahal, mapagpasensya, mababa ang loob. Oo. Alam mo, kung titingnan natin, no? Itong mga mumunting change na ito, building blocks to greater change. Di ba? Kasi minsan, no, sabi nga, ang gaganda ng mga simple experiences na yan, pero ang patutunguhan yan, talagang pagbabago ng buong pagkatao natin. Tapos yung pagtugon natin talaga sa Panginoon na sinasabi natin, yes Lord, no, ito na. Kaya ang nangyayari, nadidetermine na yun talagang ano ang mga prinsipyo mo na sa buhay. No? Alam mo, sa panahon ngayon, no, yung mga kabataan natin, hindi na nag-iisip. Kasi hindi nila pinagninilayan na may mga moments sa buhay nila dumadating at nagpapakita din ng Panginoon. Paano? Maaaring sa mga magulang nila, di ba? Sa mga kapatid nila, kahit nag-aaral sila, kahit sa paaralan, kaklase nila. O yung mga simple events ba? Kumbaga, ito yung encounters na dapat pagnilayan. Mag-iisip ka. Baka yung hinahanap mo nga, mabibigat pang encounter. Mahirap yung mga dramatic encounter. Naalala mo si St. Paul? Ano encounter niya on the road to Damascus? Yun talaga. Mabigat yun. Oo. He encountered the risen Christ. Oo. Para siyang dinaguan, bumagsak di ba? siya. Oo. Kasi ano ba yung nangyari kay St. Paul noon? Anong buhay niya? He was the persecutor of Christians. Ayan, oo. At after the encounter, naging defender of Christians. Sabi nga, he became an apostle to the Gentiles. Isipin niyo ha? Kasi siya, naniniwala siya sa Diyos, pero di siya naniniwala kay Christ, Christian. Pero parang ang hirap isipin, gagamitin pa siya ng Panginoon para sa mga pagano. Talagang God works in mysterious ways. Oo. Sa'yo, Father Angelo, sa ating mga guests ngayon, no? Kay Mylene, kay Bel, pati na sa akin, no? Kita natin, God really works in mysterious ways. Pero kahit anong pakikipagtagpo, pakikipagnaig sa Panginoon, ito ay magdudulot ng magandang pagbabago sa ating buhay. Amen. Yes. Siguro ang maganda rin talagang ma-focus sa Epiphany is that kailangan din tayong aware sa presensya ng Diyos. Kasi kagaya ng kwento ng ating mga guests, kung hindi nila naunawaan yun na inimbitahan, school bus lang nakasama, o kaya nakausap dun sa outing, kung hindi nila napansin ang movement ng Panginoon sa buhay nila,
hindi sa nila nakita yun at hindi sa nila natanggap yung life-changing event sa kanilang buhay. Pag nagkaroon talaga ng encounter with the Lord, no, talagang alam natin, merong mababago sa ating buhay. Ganda na sharing mo, Father Angelo, pati na rin no, kay Maylene at kay Bel. No, pati na rin sa akin, mapapansin natin pag talagang nakipagniig, nagpakita sa atin ng Panginoon in whatever way, no, alam natin na ito ay magdudulot ng positive effect. No? At hamon talaga sa ating lahat no, na lalong patalasin no, yung pagkilala at pagkilati sa pagpapakita ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Amen. Kaya napakaganda pong marinig ang sharing ng ating mga special guest na tunay talagang nagpapabago sa ating buhay ang presensya ng Panginoon. Magbabalik po ang ating palatuntunang #blessings.